Hi guys, welcome to my YouTube channel, The Carlon Expert. Nandito tayo ngayon sa loob ng Toyota Pasig at meron po silang display ng 2026 Toyota Vios Active. Sa mga nais magtanong kung magkano ang price po nito, guys, narito po. Ayan, medyo mahal. Ang starting price for the entry level ay nasa 916,000. At meron din tayong 931, I think, for the special color. So meron tayong price difference na roughly 10 to 15,000. Depende po sa color na magugustuhan po ninyo. So itong nasa harapan po ninyo ay meron tayong white pearl for the top of the line variant, the 1.5 na hybrid CVT. While ito naman ay Scarlet SE. O sabihin na lang natin na red. Okay? Ang price nito ay nasa 1,198,000. While ito namang white pearl ay nasa 1,208,000. So medyo mapapaisip ka ng konti kung bibili ka ng ganitong kamahal na kotse, ano? Dahil yung price na 1.2 ay siguro dagdag ka na lang ng 100,000, baka naka-MPV ka na, mga ka-idol. Yun nga lang, hybrid po ito. Pero may mga nakita din ako sa ibang brand na nag-o-offer po ng mild hybrid. So, close price to this car, mga ka-idol. So, mapapaisip ka nga naman talaga. So, nung unang nakita ko ito sa social media launch, hindi po ako masyadong naengganyo. Natignan ka agad ang bagong Toyota Vios Active because of yung kanyang design. There's something na parang ayaw ko sa design na ito, mga ka-idol. Okay? Yung design na parang may pagka-sad face na kamukha po ng Toyota Avanza. Although, siguro, yun talaga yung bagong design nila, no? Na meron siyang large and wider grille na sad face yung itsura, na meron siyang mga sharp and pointed edges, kaya po niyan, ayan, no? So, imagine niyo guys, kung sakaling mabundol po kayo, sigurado, hirap na hirap po ang latero na habulin po yung mga edges na yan, mga idol. At good thing is, yung design na ito ay functional naman. Kumbaga, hindi po siya mukhang, alam mo yon, yung parang aesthetic lang. Functional. And yung ilaw po niya ay parang may similarity po sa Camry. Sharp looking headlamps na LED with DRL, and ito ay black chrome insert and a large chrome na Toyota emblem, and then meron tayo camera in front equipped with 360 camera, and marami po itong safety features. At napansin ko ay medyo mataas ang kanyang ground clearance. I don't know kung mas mataas ito compared doon sa kanyang predecessor. And then, pagdating sa gulong, okay, sa gulong ay naka 16-inch alloy wheels, two-tone, na naka-ventilated disc brake yung harapan, solid disc naman yung rear natin. Side profile natin, as you can see, malayong malayo siya compared dun sa predecessor, ano. Parang iba, mas mature po siyang tignan compared dun sa dati. And aerodynamic, at naka black painted roof na may shark fin antenna. Sometimes may binabagayan kasi yung black roof, depende sa kotse, ano, or MPV or SUV. Kasi sometimes hindi rin bumabagay, nagmumukhang karo, And then, ayan, as you can see guys, tingnan nyo, ayan. Then,
sexy yung kanyang ah, rear profile, pointed yung kanyang rear tail lamps na LED, at narito yung kanyang indications na hybrid. Okay? And ayan, may design pa rin sa bandang likuran, and rear diffuser, sensors, and camera. And camera din dun sa ating side mirror. Okay? So, for the price, equipped na rin po ito talaga ng maraming safety features for you na siguro di ka na magsisisi na bumili ng bagong Toyota Vios Active. Well, depende na lang sa inyong budget, guys. Okay? So, moving forward, pasok tayo sa interior. It looks premium naman, especially sa mga plastics na ginamit. And leatherette with stitching. All power tayo. Door locks and power retract. Large bottle holder. Speaker natin. Dashboard natin, medyo maiksi lang. So, advantage ito sa mga mahilig maglinis ng dashboard. And 7-inch MID multi-information display, and 10.1-inch na touchscreen infotainment, push start engine, at narito yung kanyang steering wheel. May mga controls na rin and cruise control, mga idol. Yan. And another safety features here, mga idol, oh. And sa ating steering, okay, tilt siya and telescopic. Okay, narito yung switches para sa ating headlamps and yung ating intermittent na wipers. And narito yung ating mga air vents. Medyo hindi mo masyadong obvious yung mga air vents, Baga, medyo malaki ang inyong daliri. Baka tumukod dito, tumama dito. And yung kanyang hazard light, yung ating aircon, okay, and meron tayong Type-C port and USB port. And I don't know kung ano ito, wireless charging. Ang maganda dito ay maliit yung kanyang gear shifter. And guys, hindi ko lang alam kung ito ay gate type pa rin. Dahil it seems hindi naman siya gate type. Na yung ginagamit talaga ng Toyota. And electric parking and auto hold, advantage ito kapag during traffic. At ang maganda dito ay large leg room. Ayan guys, lako ng konti ha. Okay. Ayan. So ito yung komportabling sitting arrangement. Okay na okay yung kanyang leg room. Yung headroom okay naman. Guys, meron siyang mga individual grab handle. And 6 airbags for this variant. Meron tayong curtain airbag, individual airbag for passenger and driver, and side airbag, guys. Ayan. And narito yung texture ng kanyang upuan. Two-tone texture ng upuan. Ayan. And manual. Parehong manual po yan. Goods na goods, mga lodi, ha. Then dito naman tayo sa kanyang rear seat. Meron tayo ditong lagayan ng bottle holder. I doubt kung may lalagay mo pa dito ang cup dahil baka mahirapan ka ng dukutin. Seats natin, wala tayong center armrest, wala tayong cup holder po dyan.
Meron tayong child seats anchor, non-removable headrest sa likuran, except yung nasa gitna. And narito yung kanyang legroom. Still bios na bios pa rin. Medyo hindi ko masabi kung nakipot or whatsoever. Ayan, meron pa. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Ayan. Kailangan mo talagang ipasok yung mga paa dito sa gitna. Hindi ka makapag-slouch ng ganito. Mahirapan ka guys. Meron tayong rear air vent and meron tayong USB para sa ating cellphone charging. Ayan, may center aisle pa rin. Ayun. And then looks crisp at mukhang okay yung kanyang NVH. Pag binuksan mo ay medyo may konting extra push. Ayun guys, oh, medyo hirap ako. Ayan. Dahil may paling siya eh. May dalawang paling siya guys bago mo siya totally mabuksan lahat. Ayan. So siguro ginawa ito ng Toyota para maiwasan natin yung dire-diretsong pagpalo ng door na may matamaan po tayong kabilang sasakyan na nakapark. Ayan guys. Ayan o. Okay? So, dito sa bandang rear, mapapansin po ninyo ay medyo maiksi yung kanyang yung trunk, no? Medyo maiksi siya ng konti. Maybe some of you guys ay tatanong na baka naman maliit ang trunk space nito. So, tara, tignan natin. Tignan natin how it looks, yung kanyang trunk and yung kanyang engine. Ayan. Grabe, napakalalim. Mukhang kasi yata isang golf bag dito o dalawang sakong bigas. Malaki. Tapos narito yung kanyang full size spare wheel. Engine naman, tignan natin. Ayan. So, we have the ICE engine and for hybrid. Ayan. So, wala siyang engine cover para mas madaling lumamig yung kanyang makina at madali mong linisin at madali mong sipatin kung ano yung mga pwede mong tignan o ayusin. Yun lang ang advantage dito guys. Pero pagdating sa linisan, siguradong mahihirapan ka rin naman dahil ang dami mong lilinisin talaga rito. Okay? And yung kulay ng interior versus exterior ay magkaiba. Parang orange guys. Okay? So guys, sakaling may plano po kayo bumili ng bagong Toyota Vios Active, comment down below or i-follow nyo ako sa aking Facebook page, The Car Loan Expert. Pwede ko po kayong bigyan ng quotation based on their latest promos. Okay? So thank you guys for watching. Paki-share na rin po sa inyong family members and friends.